Morning mga Province Life, at meron po akong tips na bibigay sa inyo mga Province Life kung paano po gamutin ang avian malaria mga Province Life. Ito po mga Province Life, tong manok na to, meron po yung avian malaria. Bali yung avian malaria mga Province Life, nanghihina po yung manok, tapos bumababa yung pakpak, then di po siya halos gumagalaw sa isang tabi. Pero ngayon mga Province Life, ayan, medyo okay na po siya. Tapos yung ipot po niya kulay green. Ayan, kung makikita nyo mga Province Life, kulay green po yung kanyang ipot ng nakaraan. Pero ngayon mga Province Life ay ayan, may pagbabago na po. Kasi medyo umayos-ayos na po yung pakiramdam niya. Bali, ang ginawa ko po mga Province Life ay pinakain ko po siya ng oregano. Oregano po yung pinakain ko sa kanya mga Province Life. Tapos pinatakan ko po siya ng asin sa mata. Magkabilaan po yan mga Province Life. Then, pangatlo po, ang ginawa ko po ay yung kanyang patubigan. Nilagyan ko ng bawang, tapos sili. Sili na kotikot mga Province Life. Ayan o. Sili po yan na maliit, na maanghang. Tapos, hinati ko po para maghalo po talaga sa tubig yung anghang niya. Kaya, ayan mga Province Life, hindi na po siya umiipot ng kulay green. At medyo masigla-sigla na po siya. Hindi katulad dati mga Province Life na sa isang tabi lang po siya. Tapos sinisipit niya po yung kanyang ulo sa kanyang pakpak. Ganun yung ginagawa niya. Ganun kasi yung mga sign mga Province Life pagka may sakit yung ating manok. Bali mga Province Life, saan po ba nakukuha yung avian malaria? Bali, ang avian malaria mga Province Life ay nakukuha po ito sa lamok. Hindi naman po ito napapasa ng manok sa manok mga Province Life. Maliban na po pag kinagat ng lamok yung isang manok na mayroong avian malaria, tapos kinagat niya ulit yung isa, doon po mapapasa yung sakit niya mga Province Life. Pero pag sa mga kinakain mga Province Life, hindi po yan mapapasa sa ibang manok. Nagulat lang mga Province Life. Ay, napatigil ako mga Province Life kasi tignan nyo to. Napakalaki ng butas. Parang inat-ngat ng daga. Daga may gawa niyan mga Province Life. Grabe talaga itong mga daga na to. Siguro balak ng targetin to mga Province Life kasi alam ng daga kung ano yung mahinang manok mga Province Life. Kaya ayan, balak niya itong targetin talaga. Pero sa ngayon mga Province Life, medyo okay na yung pakiramdam niya. At di po tulad ng dati na sobrang hina po niya. Bali, inahin po ito mga Province Life. Wala pong pinipili na sakit yung avian malaria. Kahit sisiw or inahin ay tatablan talaga na ito mga Province Life. Kaya paano nga ba natin maiwasan ito mga Province Life? Ituturo ko rin po sa inyo yan. So tayo dito mga Province Life. Kasi nagkaganyan mga Province Life dahil yung manukan ko po ay malapit po sa kanal. Yan. Pagka ang manukan nyo po mga ka-Province Life ay malapit sa kanal, ay madalas pong pamahayan yan ng mga lamok mga Province Life. Mangingitlog yung mga lamok dyan. Kaya yung mga stagnant na area tulad po neto, may mga tubig, dapat ay walang nakastay na tubig sa isang area para hindi po pamahayan ng lamok. Bale, ito mga Province Life, inayos ko po yung sa dulo neto. Actually mga Province Life, ito kasi maraming tubig na nakastay lang talaga dito nung nakaraan. Tapos hanggang dito po yun mga Province Life, lumalagpas dito. Kaya ang ginawa ko po ay ayan, hinukayan ko po dito ng mas malalim mga Province Life para mas dumiretso yung tubig. Bali, hukayan ko pa po yan ng konti dito para mas dumiretso siya. Kasi pagka dito mga Province Life, pag andito na yung tubig, mas sinisip-sip niya pailalim mga Province Life. Kasi malalim po yung butas na to mga Province Life. May tambak lang po siya pero sa ilalim po yan, malalim po yan yung hukay dito sa area na to. Pagka ganun kasi hindi nag-stay yung tubig, pupunta lang siya sa ilalim, then sisip-sipin naman po ng mga saging. Kaya ayan mga Province Life. Ito pa nga pala mga Province Life, yung mga ganito, yung mga bote na meron pong tubig, itaob nyo po. Tapos yung mga ganito na pwedeng pamahain ng mga lamok, itaob nyo po. Para iwas sakit sa ating mga manok. Saka iwas sakit din po sa tao mga Province Life. Kasi delikado rin po yung dengue mga Province Life. Kaya ingat lang po talaga tayo. Lalo na sa mga anak natin mga Province Life.
At malaking perwisyo talaga mga province type yung lamok, kaya maganda na nalilinis natin yung ating kapaligiran. Bali, eto mga province type, hindi po ako expert dito mga province type. Bali, nalaman ko lang po ito sa research ko. Tsaka gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga reason mga province type kung bakit nagkakaroon ng avian malaria yung manok. Tsaka yung avian malaria mga province type, nakakamatay po yan sa manok. Kaya mas maganda na agapan po natin. Tapos nga pala, ito yung isa nating inahin mga province type. Pinalaki natin siya dito. At inilabas ko na po siya mga province type dahil malaki na po siya para makakain naman po yung iba. Kasi pagka in-stay ko dun yung mga malalaki, baka maiwan sa laki mga province type or mapugoy sa amin. Mapupugoy kasi yan pagka andun lang yung malaki, no, inuubos niya yung pagkain, tapos hindi halos makakain yung mga maliliit. Tapos mga province type, meron pa akong isang problema. May malaking daga talaga dito. At yung isa nating manok ay kinagat sa ulo. Halos maputol po yung kanyang ulo mga province type. Bali tapyas po yung kanyang batok mga province type. Isinolo ko po siya mga province type kasi baka pagka tinuka yung leeg niya, masugat, mas lalong lumaki yung sugat at masira talaga yung leeg niya. Ayan siya, ayan sa batok mga province type po. Malaki po yung sugat niya dyan. Kaya kanina habang nilalagyan ko ng malunggay, dahan-dahan talaga yung paglagay ko. Eto mga province type, sayang to kasi malaki po yung manok na to mga province type. Dominant blue yung inahin neto, tapos Sussex yung ama. Sayang naman kung mamamatay at malapit na rin po siya maging inahin. Di ko lang siya malabas mga province type dahil meron po yung sipon at ganito pa yung nangyari mga province type. Nagkaroon pa siya ng sugat sa ulo. Punta tayo sa kanyang kulungan mga province type. At sabihin ko po sa inyo kung bakit po siya nadali ng daga. Bago po tayo lumabas mga province type, bali pakita ko lang po yung ginawa ko kahapon. Ayan, linagyan ko po siya ng harang para hindi po yung nagkikitaan yung ating mga rooster. Kasi pagka sako lang po, nagkikitaan pa rin po sila at nahuhulog nila yung sako. Kaya linagyan ko na po ng kawayan. Bali ginamit ko po yung mga retaso-retaso dito para ilagay dito mga province type. Andito po siya mga province type nakalagay. Ayan, ito yung mga kasama niya. Actually mga province type, wala na pong lulusutan to mga province type. Yung daga dito, ang tingin ko pong nangyari dito ay pagkagabi, nakatungtong sila dito. Then, nakaharap siya doon sa butas na yon. Ayan, sa medyo malaking awang. Tapos, kinagat yung batok niya. Pinasok ng daga yung nguso niya, tapos kinagat yung batok. Bali, yun yung nakikita ko mga province type. Kasi kung nakapasok yung daga dito, possible nakain na po siya. Kasi ang tama lang po niya ay sa batok mga province type. At natanggal lang yung balat. Ang solusyon ko po dito mga province type ay iuusog ko to, yung hapunan nila, yung tungtungan nila mga province type. Tapos siguro mga dito para medyo gitna siya. Yan. Tapos dito. Yan, iusog ko lang ng konti para kahit gabi, pagka nakatungtong sila dyan, hindi sila madudukot ng daga. Kasi yung daga na ipapasok niya yung nguso niya mga province type sa mga butas at kaya delikado talaga yung daga. Tapos eto mga province type, yung tira natin mga babae dito. Eto mga province type, safe naman po sila dito. Kasi mga province type, yung tungtungan nila malayo doon sa dingding. Kaya hindi sila makakagat ng daga. At kinuha ko yung dalawa dito mga province type na malaki. Pinasok ko dun sa loob, dyan. In-arrange ko po siya dyan mga province type para hindi sila magkumpulan masyado. Tsaka malaki na rin po yun mga province type. Kaya pwede na po nating i-separate. Tapos yung iba dito hindi ko pa pinapakawalan dahil may sipon mga province type. Pagalingin po muna natin, then saka natin pakakawalan.